Isa sa mga tunay at totoong nangyayari sa buhay ng isang hog raiser ay ito. Makikita nyo, pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Ito, ang mga alaga natin ngayon ay marurumi po sila. Yes po, yan po yung kadalasan na na-encounter natin every day. Okay? So, share ko lang po yung sa ginagawa ko dito sa mini hog business natin. 3 times a day po ako naglilinis dito para nang sa ganun ay ma-maintain lang yung kalinisan. Pero every time po na i-visit ko sila para magpakain na morning man yan, lunch or dinner, ay ito po ang itsura nila. Ganyan na ganyan po ang itsura nila. Pero medyo malinis pa yan. Minsan talagang maitim po sila. Yan po yung isa sa mga realidad sa pag-aalaga po ng baboy. Okay? Kaya madalas sinasabi ko po sa inyo, hindi ako mabango lagi. Kasi madalas talaga, since ito na po yung naging work ko every day, 3 times a day akong pumupunta dito sa kulungan ng ating mga baboy kapag walang bagong panganak, ay talagang as in po na marurumi sila, okay? And yan po, inaabot ako ng 2 hours every pakain sa dito sa ating kulungan para lang po maglinis, magpakain. Okay, so ang ginagawa ko po, before ako magpakain, ay naglilinis muna talaga ako. And then, after ko magpakain, pagkatapos na sila, maglilinis ulit ako. So, every pakain, 2 beses ko silang nililinisan. Okay? So, itong mga biik natin, yung matig nila, binabrush ko talaga yan. Kasi, ginagawa ko ito para nang sa ganun, yun nga, ma-maintain yung kalinisan at nang sa ganun din, mailayo din sa sakit ang ating mga alaga. Okay? So, takot tayo na mapunta sa atin, mahawaan ng anumang sakit yung ating mga alaga. Kaya ginagawa natin ito. So, gaya nga ng sabi ko, kung masipag tayo dati sa ating mga pinagtatrabahuhan, 'di ba? Kasi dati 'di ba empleyado ako at talagang masipag ako pagdating sa paglilinis. Ayun. So, parang naging hobby ko na yung paglilinis. Talagang ako pagdating sa kalinisan talagang doon ako magaling. Masasabi kong magaling ako kasi doon ako expert talaga sa paglilinis. So, as much as possible, kahit na sumagi yung damit ko sa may mga bakal, sa may semento dito sa pader ng ating mga kulungan, ay hindi tayo mangangamoy baboy. Kaya lahat yan, pader man yan, yung mga bakal, binabrush ko po talaga yan at least 3 times a day. Okay? Yung mga bakal hindi naman 3 times a day, pero as in talaga, in a week talagang lalaan ako ng oras para i-brush yung mga bakal, yung mga pader, para po walang magstay na mga bakterya, ng mga viruses na magkukos ng sakit sa ating mga alagang baboy. Okay? So, yan po, yan yung kadalasan na ginagawa ko po talaga. At kadalasan, pagpunta ko dito, malinis ako, pero paglabas ko, basang-basa ako. Magkasama na doon yung pawis at saka yung tubig na tumatalsik sa akin. At the same time, yung ihi na din ng ating mga alaga. And alam niyo po, hindi ako nahihiya na ito ngayon yung ginagawa ko despite sa profession na meron ako. Okay? So, sa mga hindi po nakakaalam, sasabihin ko po ulit, I am licensed professional teacher. Nagturo naman po ako dati. 4 years po akong naging ABA therapist. Nagturo po ako ng mga kids with special needs. Okay? And nung nagka-pandemic, nag-stop ako. Tapos nung 2021, bumalik ulit ako sa pagtuturo pero online. And right now, talagang nag-stop na po ako sa pagtuturo. Focus na ako sa mga anak ko and at the same time dito sa ating mga alagang baboy. So dati pa, pinangarap ko lang magkaroon ng sariling negosyo at sabi ko kapag nagkaroon ako ng sariling negosyo, pinagkalooban ako ng Panginoon na mag-manage ng isang negosyo, ay siguradong aalagaan at palalaguin ko ito. Okay? So, ito ngayon yung ating mga alaga. So, nag-start po tayo sa pag-aalaga ng 7 biik. Binili po natin yon. And ngayon po, 2023. So, 2020 po tayo nag-start na mag-alaga. And now, 2023, meron na po tayong 5 inahin at 16 na fatteners and 14 na mga piglets na for sale po. So, hindi madali. Sa totoo lang, hindi madali yung pinili ko na
daan. Okay? Kasi instead na magturo ako, ay ito ako ngayon. Instead na magturo ako at laging, pag nagtuturo ka, di ba, lagi kang mabango, laging naka-heels, laging naka-lipstick, laging nakapolvo, maayos ang buhok, paayos ang pananamit. Pero right now po, lagi akong babaho, yung damit ko laging basa, laging marumi, hindi ako naka-lipstick, hindi ako naka-heels, instead nakabotas ako, 'di ba? Tapos lagi akong natatalsikan ng ihi, ng pupo ng ating mga alaga. So, ganun pa man, I am happy na ito po ako ngayon. Kasi masaya ako dahil naaalagaan ko itong mga pinagkaloob sa akin ng Panginoon na mga blessings, okay? So, sabi nga nila, kapag ikaw ay pinagkalooban ng isang blessing, kailangan alam mo kung paano palaguin ito. Dapat mapagkakatiwalaan ka sa kung ano man ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At dapat palaguin mo ito. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mas malaking blessing? Okay? So, I believe merong plano si Lord sa buhay ko. Kaya nandito ako ngayon. And masaya ako na ito ngayon yung ginagawa ko. So, hindi man ako laging mabango. Hindi man lang ako laging naka-lipstick, naka-heels, maayos ang damit, pero masaya ako dahil may si Lord mismo, alam kong si Lord mismo yung nagkaloob sa akin ng mga ito. And I am happy na din kasi kasama ko ang pamilya ko habang ginagawa ko ito. And meron akong time freedom, okay? Kasi kapag nung nagtuturo kasi ako, talagang wala ako masyadong oras sa mga anak ko. Wala akong masyadong oras dun sa family ko. Okay? And pero ngayon, kasama ko na sila everyday at napaglilingkuran ko sila everyday. Nagagawa ko yung responsibilities ko sa kanila everyday. Hindi man perfect, pero still masaya ako dahil kasama ko sila palagi. Okay? Hindi ko sila kailangang iwan the whole day, the whole week, or the whole month, the whole year para lang kumita ng pera. Okay? So, sa lahat po ng mga nag-a-aspire na magkaroon ng sariling negosyo, anumang negosyo yan, kailangan lang po magkaroon tayo ng dedikasyon sa kung ano man yan. At labas tayo sa comfort zone natin. Okay? Huwag tayo magstay dun sa kung saan tayo kampante, so kung saan tayo komportable. Kasi minsan, dun sa pagiging komportable natin, ay ayaw na nating sumubok pa ng iba. Ayaw nating mag-try ng iba kasi nga, kontento na tayo at ayaw nating sumubok pa. Ayaw nating mag-take ng risk, okay? So, yun lamang po for this video. Maraming salamat po. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, please like and subscribe. God bless po everyone. Pagpalain po kayo.